Siyempre, meron tayong karapatan dahil tayo ang naghalal sa kanila. Kaya dapat sisingilin natin sila pagka barumbado sila. Diba? Pagka tinatarantado nila tayo, i-call out natin yung ano nila, yung attention nila. Ano ka na ba? Aalis ka na ba sa Team Alyansa? Alam nyo, merong ganitong klaseng diskarte. Yung itatabi mo yung pangalan mo. Patuloy ang pagbaba ng trust at approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang dahilan para sa isang political analyst. Ganitong gipit na tayo, tax pa tayo. Yan. Yan ang downfall ng BBM administration. Yan, yung 14% na lang rating niya, malapit na sila sa Nimo Romualdez sa lupa. Alright, what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan ating pag-usapan. Kaya naman isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga sumuporta, tumatangkilik, nanonood, bumaboses, nakikinig at pilit inuunawa yung mga issue ng bayan natin pag-usapan. Naniniwala kayo na itong programa na to tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, OFW, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment sa baba kung saan yung exact location nyo. Yan. Watching from The Hague, Switzerland, Hong Kong, Japan, New York, Singapore, Marinduque, Taguig, Japan, Mindoro, Davao, Cebu, etc. Paki-comment dyan sa baba. Okay? Paki-double check na rin kung nakasubscribe kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Paki-click yung bell icon, paset sa all. At wag na rin mag-skip ng ads at pa-like and share. Ang daming hiling mo. Joe Malone. Hindi, pasensya na. Ito lang yung suporta na hihingin ko sa inyo. Walang sawa tayong gagawa ng mga content na ganito, mag-analisa, pilit uunawain. Kasi tayo naman, hindi naman tayo expert Hindi naman tayo expert sa politics. Sila ang expert sa politics. Tayo, mga observer, citizen ng Pilipinas, nakikibalita, gustong unawain yung mga nangyayari, yung mga issue, para maintindihan natin, di ba? Yun tayo, yun yung part na yun. Pero syempre, meron tayong karapatan dahil tayo ang naghalal sa kanila. Kaya dapat sisingilin natin sila pagka barumbado sila. Di ba? Pagka tinatarantado nila tayo, i-call out natin yung ano nila, yung attention nila, mag-ingay tayo gaya ng ginagawa ng administrasyon ngayon. Hayaan nyo yung TRICOM, di ba? O kahit na yung freedom of speech ngayon, parang binabayaran, parang may bayad na. Hayaan nyo. Magsalita lang tayo na magsalita dito. Kasi ito lang yung sandata natin. Ito yung mga nasasaktan na nga di ba? Kita nyo yung Team Alyansa. Ang dami ng, di ba? Ang dami ng nangyayari. Di ba? Shoutout muna natin to bago tayo mag-intro. I-shoutout muna natin ang mga members natin dito. Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Franklin Poro, Glorna Tuvera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos, Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sanko, pati na rin si JU Production, Mega Live, shoutout sa inyong lahat. Pasok ang intro, ha? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truta na natin kami nagtitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Yeah. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.
sumasalamin. Totohanan lamang para sa mamamayan. totoong laban. Walang Oh, kulay, walang kulay. walang kampi. Walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa Para sa bayan. bayan. Okay. Bago natin papasukin yung poster na nakakatawa, na nakakainis, paki-subscribe naman mga kayon. Ha? Kung hindi naman na lubos-lubos yung aking kahilingan, etong When Tito Talks. Eto, magi-invite tayo ng callers dito. Parang radyo ang gagawin natin dito. Magbibigay tayo ng advice, yung mga talakayan natin dyan, ang susunod na tema natin dyan, diploma versus diskarte. Pagka gusto nyo makinig sa podcast natin, When Tito Talks, paki-subscribe na lang mga kayon. Okay? Tapos kung mahilig ka sa mga street food sa Pinoy, yung mga maming gala, yung mura na, marami pa, Anli Sizzling, Pares, paki-subscribe naman itong Tito Jom, Tito ng ina mo. Okay? Marami kayong matututunan dyan bukod sa kalokohan. Di ba? Maraming salamat mga kayan. Okay, simulan na natin to. Dahil may nagko-comment sa akin, ang dami ko raw daldal. Reaction vlog nga eh. Di ba? Hindi naman ako nagre-upload ng mga video tapos papanoorin nyo. Di ba? Pwede nyo naman panoorin directly. Di ba? Reaction vlog po yung ginagawa natin. Nagre-react tayo doon sa mga consolidated na videos natin. Bakit? Para mas maintindihan natin. Kasi kung papanood ko lang sa inyo, yung consolidated video, tapos di ako magsasalita, panoorin nyo na lang doon sa mga pinagkukunan ko din, di ba? Rekta pa yun, okay? So, ito na. Uy, ang bilis mo naman, Sarah. Dito tayo, yan. Talaga si Manny, oh. Manny Pacquiao, ano to? Ano ka na ba? Aalis ka na ba sa Team Alyansa? Alam nyo, merong ganitong klaseng diskarte. Yung itatabi mo yung pangalan mo sa poster ng mga bigatin tulad ni Bongo, number 1 ngayon. Si Senator Bato, pumasok sa top 12, pati na rin si Rodante Marcoleta. Ang lalakas na ito mga to. Iba yung impact pagka nabanggit yung pangalan mo ng mga malalakas. At iba rin yung impact pagka katabi mo kahit picture lang, katabi mo sila. Iba yun. Ang lakas nun. Ma-affect. Parang parang nakakuha ka ng pre-advertisement. Di ba? Kasama dyan si Lorelei Pacquiao, may nag-comment sa akin, parang hipag ata. Hindi ko alam, pakicomment na lang dyan sa baba. Medyo hindi ako maalam doon sa mga, kamag-anak ba ni Pacquiao to. Tapos yung party list, one, Pac-Man, party list. So kung hindi nakalusot si Senator, sa pagka-Senator, si Manny Pacquiao, baka doon makalusot siya sa Pac-Man representative. Manny naman. Di ba? Manny, higop ako ng kape para ma-nervousin ako. Alam nyo, ano ba? Lahat naman ng Pilipino may karapatan tumakbo. Okay? May karapatan tumakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Karapatan ng isang Pilipino na tumakbo sa kahit anong posisyon sa Pilipinas. Okay? Okay naman, tama naman, pwede naman, karapatan naman, kahit nino man. Pero sana minsan alamin nyo din sa mga tumatakbo, alamin nyo din yung kapasidad nyo, yung karakter nyo, yung capabilities nyo, kung kaya nyo ba talagang gampanan yung posisyon na tinatakbuhan nyo. O wag nyong sasabihin na, tutulungan ko kayo. Pag ako nanalo, iboto nyo ko, tutulungan ko kayo para iraramihin ko ang ayuda nyo. Okay? Ganito, makinig. Ito na. Lahat naman ng tao, ng Pinoy sa Pilipinas, kayang magbigay ng ayuda, kayang magbigay ng tulong. Huwag nyo kasi sasabihin na, pag binoto nyo ako, tutulungan ko kayo. Hindi naman tulong ang kailangan. Hindi lang naman tulong ang kailangan ng mga Pilipino para makakuha ka ng posisyon sa gobyerno. Kahit wala kang posisyon sa gobyerno, pwede ka naman tumulong. Look at Angel Locsin, di ba? Si Gerald Anderson, tumutulong yan pagka may mga lindol, may mga pumutok ang bulkan. Si Gerald Anderson, pagka bumagyo, yung mga syudad na lumubog, tumutulong yan. Huwag sana kayong tumakbo, ha? Hindi. Lahat, karakter ng Pinoy yun personality ng Pinoy yun na matulungin.
meron o wala, mahirap o mayaman, salat man sa buhay o nakakaluwag-luwag. Meron nga akong kilala street dweller, niyayaya, pag natsempohan ko, niyayaya niya akong kumain na as if na pag umupo ako, talagang bibigyan niya ako ng pagkain, pero willing. Willing tumulong kahit ano lang yung meron siya. How much more yung mga may sobra na mayayaman, na marami silang sobra na pwede nilang itulong, di ba? Pwede, di ba? O wag yung mga mayaman, wag masasaktan. Kasi meron ako mga kilalang mayayaman na legit. Kung tumulong, meron pang foundation. Nagpapaaral ng mga tao na kapos sa pag-aaral. Pero wag naman sana yung dadaanin nyo sa yung plataforma nyo na dadaanin na pag ako nanalo, tutulungan ko yung mga mahihirap. Diba? Bibigyan natin ng ayuda. Hindi lang naman, walang problema sa tulong. Walang problema sa tulong. Lahat ng Pinoy, karakter ng Pinoy yan, personality ng Pinoy yan. Lahat ng Pinoy kayang tumulong, meron man o wala yan. Kasi karakter, innate na sa atin yan. Innate na yung karakter na yan na matulungin ang Pinoy. Nasusunugan na nga, nagjo-joke pa, nagtatawanan pa. Pero syempre, hindi nila ikinagagalak yung nasunugan sila. Ganun lang talaga ang personality ng Pinoy. Kahit saan mo dalhin yan, masiyahin yan. Kahit saan mo dalhin, tumutulong yan. Dapat alam nyo yung kapasidad nyo. Mani, di ba? Hindi sa ina-underestimate natin si Mani. Di ba? Sana lang, pagka mga gawaan ng batas, magaling ka na Magaling ka na sa basketball. Magaling ka na sa boxing. Doon talaga yung karir mo. Diyan, saludo ako sa'yo. Pero sa pagka-senator, pasensya na, Mani. Talagang itataya ko yung boto ko para doon sa mga alam kong makakatulong sa bayan sa Pilipinas. Pwede ka naman tumulong kahit wala kang posisyon. Pwede ka naman tumulong. Ginagawa na yan ng mga good Samaritan sa atin dito sa Pilipinas. Real talk lang. Di ba? Pero dahil karapatan naman ng bawat Pinoy na tumakbo sa kanilang bansa, so be it. Di ba? Pero hindi kita boboto. Di ba? Parang ganito yan. Sa Maynila kasi, merong tumatakbong sa pagka-mayor, si Sam Bersosa, na willing daw siyang hamunin o willing daw siyang makipagdebate kay Isko Moreno, yung dating mayor. I'm sure kilala niyo si Isko Moreno. Si Isko Moreno, pag nandoon ka sa battleground, nasa battlefield ka, nasa ground ka, talagang sobrang lakas ni Yorme. Alam mong siya na yung mananalo. So, ganun din yung ginagawa ni Sam Bersosa. Kumbaga, nakikidikit siya. Yeah? Tatanggapin niya, nabalita pa tatanggapin niya yung hamon kung magkakaroon sila ng debate ni Yorme Isko Moreno. Si Yorme Isko Moreno, bakit niya gagawin yun? Ang lakas niya sa battleground. Pag napunta ka, Diyos ko, talagang effort lahat ng tao. Grabe. Alam mo na. In short, alam mo na. Marunong naman kayong tumingin pagka alam nyo na, di ba? Pag nasa battleground. Pagka sa social media, hindi naman lahat ng nasa social media bumoboto sa Maynila. Yung iba dyan, epal lang. Yung iba dyan, nakikinood lang, nakikibalita, nakikibash lang. Di ba? Kasi, pag nasa battlegrounds ka, doon ang tunay na laban. Pag nasa battlefield ka, doon mo malalaman kung gaano naangat si Yorme Isko Moreno. Anong ginagawa ng mga kalaban? Payag ako kahit magdebate tayo, dinidikit nila yung pangalan nila doon sa malalakas. Same logic applies to dito sa poster na to. Dinikit ni Manny Pacquiao yung pangalan niya doon sa mga malalakas. Di ba? Rodante Marcoleta, Pongo, pati na rin si Senator Bato de la Rosa. So, ganun pre-advertisement yun Iba yung impact pag nabanggit yung pangalan mo. Kunyari, sila Rodante Marcoleta, tinaas yung kamay mo, ibang usapan yon. O kaya nabanggit yung pangalan mo, ibang usapan yon. Ito rin, kahit na yung simpleng pagdikit ng picture man lang, na idikit doon sa malalakas, kahit pa paano makakahatak ng kakaunting impact yan. Di ba? Ganun yon. Ganun. Kaya malalaman mo, gaya ni Yorme Isko Moreno, si Yorme Isko Moreno, sobrang chill lang. Diba? Walang mga artista sa mga caucus niya, sa rally niya. Walang mga artistang kinukuha, walang komedyante kinukuha. Full speech lang. Laway lang. Diba?
Hindi gaya ng iba dyan, kumukuha pa ng mga rapper. Di ba? Tigilan nyo ako. Di ba? Tigilan nyo ako. Okay. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. Patay. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Dapat sa yun, magkakaibigan, Camille Villar. walang iwanan. Iwanan? Pucha, nagbitaw ng salita sa mga magkakaibigan, walang iwanan. Tandaan nyo na yan, record nyo na yan. Screenshot nyo na to, yung sinabi ni Villar na yan, ni Camille. Alam mo yung sa ginawa ni Sarah, ni BP Sara, maraming nangyari. Maraming nahati. Yung mga vloggers nahati. Yung mga gusto kay Aimee, yung mga ayaw kay Aimee, yung mga gusto kay Camille, yung mga ayaw kay Camille. Pati sila JB Bondok, di ba? Nagsalita na din about yan. Personal na inendorso ni Robin si Aimee, personal na inendorso ni BP Sara si Camille at saka si Senator Aimee. Tapos tayo naman, di ba? Tayo, never again, never forget. Sa akin, okay lang. Transparent tayo rito. May nagko-comment sa akin dito, sorry, nabasa ko lang kanina, sorry, Idol Jom, no to Aimee Marcos. It's okay. Dito sa channel ko, wala tayong sumbatan. Pwede tayong mag-comment dyan. Healthy conversation. Pwede mag-comment dyan, basta walang below the belt. Walang problema. Kung magkaiba man tayo ng paniniwala, I respected you. Respetuhin nyo din ako. Walang problema yon. Wala. Ano lang tayo rito? Kumbaga, viewers ko kayo, host nyo ko, may matututunan ako sa inyo, may matututunan kayo sa akin, may take away kayo sa akin, may take away ako sa inyo through comments. Walang problema. Okay? Pero, ang gusto ko lang ilatag dito na, yun nga, na kailangan natin ng numbers. Saka na yung never forget, saka na yung never again. Saka na natin problemahin yun. Ang mahalaga kasi ngayon, and I'm sure yun din ang mahalaga sa inyo, yung bilang na numero na pwede natin gamitin sa June, July, sa impeachment ni BP Inday Sara. Okay? Kasi, sa mga survey, sa bagay, survey lang naman nun. Sa survey, hindi lahat pumapasok ng PDP laban. Diba? Hindi lahat. Pero pwedeng mind conditioning din nag-comment din sa akin Kasi sabi nila sa probinsya daw nila talagang malakas ang PDP laban. Pwedeng mind conditioning lang din yung mga survey na lumalabas na hindi pumasok lahat ng Duterte. Pwede naman. May point din naman. Pero pwede rin hindi talaga makakapasok yung iba. Hindi dahil sa wala akong tiwala doon sa Duterte na. Di ba nga, yung may mga nagko-comment nga dyan, ayaw nila kay ganito, ayaw sa Duterte, ayaw nila sa ganyan. Di ba? Pero ako, iboboto ko lahat yan. Iboboto ko lahat yan. Yung Duterte na yan, iboboto ko lahat yan. Kung ako tatanungin nyo, kung di mo nyo ako tatanungin, sasabihin ko na din sa inyo. Kung ako, ang tatanungin nyo, o hindi mo nyo ako tanungin, pero sasabihin ko na rin, iboboto ko yung Duterte plus 2. That's Aimee Marcos, Senator Aimee Marcos, and Camille Villar. Kung kayo, kung ano man yung boboto nyo, okay lang din. Basta solid PDP laban tayo. Doon magkakasundo tayo. Okay? Okay. PDP laban, magkakasundo tayo. Ito, panoorin natin kung paano lumagapak ang rating, trust at approval ni BBM. Panoorin natin. Patuloy ang pagbaba ng trust at approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang dahilan para sa isang political analyst, bigo raw kasi tumayo bilang ama ng bayan si Marcos Jr. Si Val Divina Gracia magbabalita. Nagbigay ng pananaw ang political analyst na si Dr. Froilan Calilong kaugnay sa pinakahuling Pulse Asia survey na nagpakita ng pagbulusok sa trust at approval rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kanyang termino. Ayon kay Calilong, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng tiwala ng publiko ay ang kawalan ng pagiging father figure ng kasalukuyang Pangulo. Anya, hindi nakikita ng mamamayan si Marcos Jr. bilang isang leader na maaaring takbuhan at sandalan lalo na't sa harap ng lumalalang problema sa kriminalidad at peace and order sa bansa. Hindi nila nakikita kay President Marcos yung father figure na pwede mong tagpuhan, na pwede mong kausapin, pwede mong hingahan ng mga problema mo dahil hindi nga niya nakikita na meron pala talagang ganitong mga problema. Ngayon, parang
nawawalan na tayo ng order, no? Ang dami sa kababayan natin na involved sa mga road rage, na uwi sa patayan, yung mga nagdadala ng mga baril kung saan, bumabalik ang mga hold-upper, kidnaporan sa mga nawawalang bata, na Yes. hindi may paliwanag. All of these things kasi nangyayari ito on a daily basis, no? Na hindi man lamang na babanggit ng ating Pangulo. Giit ni Calilong, ang naging turning point ng pagbagsak ng trust at approval rating si Marcos Jr. ay ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Yan. Rodrigo Duterte noong Marso 11 at ang pagdala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands na walang pahintulot. If we're speaking from the perspective of the President, medyo alarming itong Yan, supply pagbabaling talaga numero siya niya. To think na nandito pa lang siya sa kalagitnaan ng kanyang termino. Sa kabilang banda, nakikita ng publiko kung paano hinarap ni Vice President Sara Duterte na may buong tapang ang pag-aresto sa kanyang ama, isang bagay na nagpalakas sa kanyang trust at approval ratings. Yung demeanor, no, yung demeanor ng ating ikalawang pangulo, medyo kalmado. Tinanggap, hinarap yung nangyari, no. So it's more of the acceptance, no. Kaya siguro mas nakita ng ating mga kababayan na nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba, that despite and in spite of what happened, she remained calm and composed doon sa nangyaring pag-aresto sa kanyang ama. Clearly elevated the idea na meron talagang mga hindi nagagawa itong administration na to. At ang ginagamit nila na sabihin na natin pang-cover up Para lubilin doon sa doon. kanilang shortcomings at misgivings nila, ito ngang pamumulitika nila laban sa mga Duterte, na ito nga medyo nag-backfire talaga sa kanila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News. Ituloy na natin dito kay Guanzon, kay Atty. Guanzon, bago tayo mag-comment. Ang nangyayari sa atin, Prof, more than 16 trillion ng ating utang ng Pilipinas ay courtesy ni BBM, di ba? At ang binabayaran natin, Prof, ng Pilipinas sa taxes mo at taxes ko na pinaghirapan natin ay around 2 billion pesos a Pucha. day. A day. Ang lupit nun. Ano kayo? A day. Grabe Kaya, yun. sabayan na lang natin yan ng ng danggit. Dapat mag-capital gains tax na dagdag dun sa mga kumpanya, ang mga malalaking corporations na mga real estate, mga ganon. Huwag naman sa individual na seller. Grabe. 10%. Nakakagutom Taxation na yan. Ganitong gipit na tayo, tax pa tayo. Yan. Yan ang downfall ng BBM administration. Yan, yung 14% na lang rating niya, malapit na sila sa ni Romualdez sa lupa. Attorney, wag mo niyan pag-usapan yung mga panga na yan. Diyan talaga sila galit sa'yo. Ha? Ba't kayo nagagalit sa akin? Sinabi ko dun sa rally ni Lenny, ano bang sinabi ko dun na yan? Ano bang sinabi ko? Sabi ko, hindi ako bangag. Oh, ako hindi bangag. Oh, hindi ba totoo yan? Tinanong ko nga yung pari sa Kamanaba eh. Father, pasensya ka na sa mga sasabihin ko mamaya. Kasi alam mo naman, pag andyan na ako sa state, sinasaniban ako. Para akong hindi naman hindi naman ako sinasaniban ng demonyo, Father, pero sensya ka na, Father, ha. Mamaya, huwag ka na manood. Sabi ng pare, as long as you're telling the truth, that is okay in God's eyes. Oh, hindi ako bangag. Hindi ako bangag. Hindi ako bangag. Hindi kami bangag. Hindi kami bangag. Bakit? Bangag ba kayo? Sino dyan? O ano? Di ba kayo? O kayo? O ano? Kung hindi kayo bangag, mag-comment nga kayo dito na. Hindi Alagaan mo na away no? Kagalit sila sa akin, hindi ako pinaupo.
Yung substitute ko, hindi pinaupo. Approval po and trust ratings again. Please, basic lang po. Ano bang kaibahan po nun, sir? Tuloy na natin Yung ta. approval rating ay pag-assess ng kanilang performance ng kanilang tungkulin. Ibig sabihin, hiwalay yan. Yung assessment ng presidente, hiwalay sa assessment ng vice-presidente. Hindi nating magkaiba ang kanilang tungkulin. At tinatanong natin sila kung sila ba'y aprobado o hindi aprobado sa pagganap ng kanilang tungkulin. Yung pagtitiwala o yung trust rating, ang tanong dyan ay kung sila lubusan nagtitiwala hanggang lubusang hindi nagtitiwala sa isang partikular na mataas na opisyal. Opo, klaro po yan. So Sir Ronald, ito po munang panahon ng paggagawa po ninyo nitong ulat ng Bayan Survey. Ano ho ba ang mga pangunahing balita noon na maari pong nakaapekto nga sa resulta po ng survey, sir? Yung pinakapangunahing balita, Ted, bago naganap yung survey, ay yung pag-aresto sa dating Pangulo. Yeah. At anumang may kaugnayan doon sa kanyang pag-aresto. No? Kasama na yung unang pagpupulong sa Senado, kung di ko nagkakamali. Kinarma no? Maliban doon ay meron ring mga usapin tungkol sa 14%? pagtaas ng unemployment. Grabe. Nandan na rin yung mga kaganapan sa Estados Unidos, partikular na yung panukala na taasan ng taripa ng iba't ibang bansa. So sa domestic, talagang nangunguna sa balita yung may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo. At dito ho sa balita nga po na ating pong nabasa, no, pareho po ba? Kasi ang sinasabi po, March 23 to March 29, no, yung Marcos public approval ratings fell by 17 percentage points from 42% in February to 25% in March. Ito hong trust din po, pareho pong 17 points din, sir, from 42 to 25%? Yeah, pareho silang bumagsak at parehong 17 puntos ang ibinagsak ng pagtitiwala at ang approval ng ni BBM. Okay, so parehong-pareho po. Can you elaborate po lamang, sir, please? Approval ratings po. Ano pong kahulugan nito, sir? At ito hong ganito kalaki, ito ho ba ay maaaring sabihin natin na kapansin-pansin talaga sa mga panahong ito na 3 taon pa ang panunungkulan ng Pangulo? Well, talagang significant siya, no? Dapat nating bigyan diin na malaki ang pagbaba ng approval ng Pangulo at tumaas rin, no, ng mayorya yung hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. So, sa kalagitnaan ng kanyang termino, o halos kalagitnaan ng kanyang termino, kinakailangan bigyan rekognisyon ng pamahalaan. Ano ba ang dahilan kung bakit ganito na ang pagtatasa ng pagganap ng tungkulin ng Pangulo? Wala eh. Ito po ay sa approval, no? Sa trust po naman, Yan. ano po ang kahulugan po naman nun sa usapin po ng tiwala ng taong bayan? Ibig sabihin dito ay talagang parang dahan-dahan, no? Nakita na namin bumababa ito simula noong nakaraang taon. Pero ngayon ay mayorya na rin ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. So, ang ibig sabihin nito ay kinakailangan panumbalik nila, balikan nila, makuha nila muli yung pagtitiwala. Maaaring ito, test may kaugnayan sa yung hindi pagtugon, no? Sa mga pangunahing usapin, na kasama rin sa aming survey. Partikular na yung mataas na presyong bilihin, pero hindi mo rin maikakaila na ang kawalan ng pagtitiwala ay dala na rin ng kaguluhan sa politika, partikular na yung magaan sa pagitan niya at ng pamilya Duterte. Naku. Ito, ano lang ikat na natin dito. Kasi, kung kayo yung tatanungin, pakirank 10 is the highest, 1 is the lowest. Anong sa tingin nyo yung trust rating and approval nyo dito kay BBM? Pako-comment dyan. Pako-comment dyan. Bago natin bigyan ng reaction niyang di ba? Actually, may mga instances kasi na tumaas yung kamatis. Grabe yun. Pag pinamalengke ko yung asawa ko, grabe yung kamatis, 30 pesos isa. Sibuyas, tumaas din. Yung bigas na ipinangako na 20, hindi naman natupad. Merong silang tininda ata, pero hindi naman consistent. Di ba? Grabe. Minsan gusto ko nang paniwalaan din yung sinabi ni Robin na ayaw naman magbago ng Pilipino eh. Di ba? Hindi, baka mamaya, balang araw, yun na rin sabihin natin. Di ba nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot kasi I'm sure yung mga nasa abroad, namimiss din naman nila yung Pilipinas eh. Pero pag nandito ka na, hindi mo na siya mamimiss. Hindi mo na pala siya miss. Di ba? Hindi kasi, nakakamiss dito kasi syempre, ito yung ano nyo eh. Ito yung lupang sinilangan natin eh, di ba? Kaya nga ako, lagi ko sinasabi, sana nasa abroad ako, tapos nagbablog ako, wala akong office, hindi ako nagtatrabaho. Pwede ba yun? Pwede ba ako dyan? Yung abroad ako, tapos ang trabaho ko, vlog, hindi talaga yung trabahong dyan, di ba? Pwede ba yun dyan? Pwede ba ako dyan? Pag pwede ako, talagang mag-a-abroad ako, yung mga migrate ko yung mga pamilya ko. Kasi kung dito lang din talaga, wala eh.
Baka wala kang mahita unless uupo talaga si BP Inday Sara. Tapos yung magkakapatid. Para 6, 12, 18. Di ba? Si BP Inday Sara. Yung sunod, yung dalawang magkapatid. O, yaman na natin si Katie, yung dalawang lalaki. O, tig-6 na taon sila. 6, 12, 18. 18 years. Ang laking pagbabago nun sa Pilipinas. Buwelong-buwelo yun. Kasi yung 6 years, medyo 10 bits yan eh. Di ba? Kay Tatay Digong, medyo 10 bits yun. Di ba? Yung ginagawa ni Pacquiao, siguro hindi naman siya titiwalag siguro sa Team Alyansa. Pero pwede rin eh. Pwede rin na umalis siya, mag-solo siya, gano'n. Di ba? May pera naman siya, kaya naman niyang panindigan yan. So either way, parang hindi ako confident na merong na malaki makukuha niyang boto. Di ba? Kasi ang kailangan natin ngayon, plataforma eh. Tingnan niyo si Atty. Vic. Aamyendahan niya yung plunder. Bababa niya. Diba? Una nga, sinabi niya 5 million. Ngayon, 1 million na lang. Tapos ang gusto niya, hatol na kamatayan doon sa mga talagang makakasuhan ng plunder. Pag yun nangyari, putya, marami matatakot yan. O, may iwasan natin. Kasi isa number 1 na problema natin dito sa Pilipinas, sa gobyerno natin, corruption. Kasi yung mga taxes natin na dapat napupunta doon sa mga project, infrastructure, sa PhilHealth, sa DepEd, etc., sa mga project, napupunta sa bulsa ng bawat korap at buwayang nakaupo sa Philippine government. Yan ang isang number 1 na problema. Okay? Predatory governance. Mas mahirap ang bansa, mas predatory ang gobyerno. Predator. Tayo lahat, prey. Pwede tayong kainin. Diba? Kinakain na nga tayo eh. Yung pera natin, kinakain na. Diba? Napupunta na nga sa kanila. Mas mahirap. Hindi lang to applicable sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa na rin. Mas mahirap ang bansa. Mas predatory. Mas predator ang governance. Ang government nila. Diba? Nakakalungkot kasi, diba? Na dapat imbis na unahin yung mga problema ng bayan ng Pilipinas, meron pang paghihigante sa mga politika, kay Duterte, yung mga ganon-ganon. Dapat wala nang ganon. Hindi na importante yan. Hindi na importante kung makabawi kayo kay Duterte. Hindi na ganon ka-importante kasi sila lang yan eh. Ilan lang yan. Ang hawak nyo, buong bansa. Ilan yan aasa sa inyo na bumoto sa inyo. Ilan yan aasa sa inyo, dapat singilin natin yan pagkakurap talaga yan. Singilin natin kasi talagang wala eh. Dapat nagtatrabaho yan para sa atin. Hindi yan nagtatrabaho para sa posisyon nila, sa pera nila, sa power nila. Takot na matalo, matakot mawalan ng posisyon kasi mawawalan sila ng power and at the same time mawawala ng pera sa kanila. Di ba? Nakakapeste, nakakawalang respeto, nakakawalang gana na tumira. Sabihin mo, saan ka nakatira? Sa Pilipinas. Ngayon, parang ayaw mo nang sabihin. Kasi chichismisan na tayo. Di ba? Ay, nako. Grabe. Trust rating, approval, baksak. 14%. Sabi ni Atty. Guanzon, konti na lang, hahalik na sa lupa. Di ba? Nasa, midterm pa lang yan. Pero feeling ko, matatapos naman ni BBM yung ano niya. Kasi, wala na eh. Kumbaga, matatapos talaga yung termino niya. So, ihintayin na lang natin talaga yung presidential election ni BP Inday Sara na maging presidente sa 2028. Pero bago yan, yung impeachment trial muna ang i-focus natin. Abangan nyo yan dito sa issue ng bayan ating pag-usapan. Maraming salamat sa pagtutok ha. Joe Malone TV po. God bless po sa inyong lahat.